Unusual talaga ito kasi grave threats, yung mga pinuno ng mga NBI siguro mga multiple murder, mga kidnapping with homicide, yun mga ano yun, mga ano yun, grave offenses na yun. Itong alleged grave threat na it is not even a crime. Ang tawag ko nga dito, much ado about nothing. Sa kasaysayan po, sa experience nyo po, sa dinami-dami ng mga iniimbestigahan ng taga-NBI at maaring maraming beses na rin silang humarap sa korte, is this the first time na mismong pinuno ng NBI ang may tuturing din ba na common crime sila yung grave threat na mismo yung ganyang kataas na klase ng pinuno ng NBI yung haharap talaga? Parang unusual ba ito? Unusual talaga ito kasi grave threats, yung mga pinuno ng mga NBI siguro mga multiple murder, mga kidnapping with homicide, yun mga ano yun, mga ano yun, grave offenses na yun. Itong alleged grave threat na it is not even a crime. Ang tawag ko nga dito, much ado about nothing. Kasi ang sinabi daw allegedly ni VP Sara dito, if I am killed, o di ba? O, meron ngang kondisyon, if I am killed, doon pa lang effective yung kanyang alleged threat. Meron bang crime doon? At saka kung may crime man nun, dapat nag-file muna sila ng kaso sa korte. And there should have been a finding of a probable cause, no? So that at the very least, merong prima facie case as to the grave threat so that at least may basihanan yung kanilang charge of betrayal of public trust because there is already a preliminary finding on the part of the prosecutor's office that as a matter of fact, no, merong na-commit daw allegedly na grave threat at saka merong DOJ finding na gano'n. Dito wala nga eh. Niwala nga ang kasong pinail doon sa DOJ tapos gawain nating basis for an impeachment complaint against a high public official voted by 32 million people. Opo. Actually, attorney, mga mahigit isang taon na nakatenga sa DOJ. Mismo yung kanilang mother na agency, parang hindi rin makadecide kung meron bang probable cause. Wala talagang probable cause. Tapos, to think grave threats tapos pinaka-head ng NBI ang mag-investigate, kalukuhan talaga sa parang imposibleng-imposible ito na nakakaapekto ata sa integridad Opo. ng NBI. Noon, pag meron tayong mga krimen, dapat magpa-imbestiga tayo sa NBI. NBI kasi we trusted NBI. Ngayon, parang ang tao natatakot na pag NBI kasi baka maging politika. Yun Opo. ang perception po ng taong bayan ngayon sa Attorney, tingin. Unusual talaga ito kasi grave threats, yung mga pinuno ng mga NBI siguro mga multiple murder, mga kidnapping with homicide, yun mga ano yun, mga ano yun, grave offenses na yun. Itong alleged grave threat na it is not even a crime. Ang tawag ko nga dito, much ado about nothing. sa kasaysayan po, sa experience nyo po, sa dinami-dami ng mga iniimbestigahan ng taga-NBI at maaring maraming beses na rin silang humarap sa korte, is this the first time na mismong pinuno ng NBI ang may tuturing din ba na common crime sila yung grave threat na mismo yung ganyang kataas na klase ng pinuno ng NBI yung haharap talaga? Parang unusual ba ito? Unusual talaga ito kasi grave threats, yung mga pinuno ng mga NBI siguro mga multiple murder, mga kidnapping with homicide, yun mga ano yun, mga ano yun, grave offenses na yun. Itong alleged grave threat na it is not even a crime. Ang tawag ko nga dito, much ado about nothing. Kasi ang sinabi daw allegedly ni VP Sara dito, if I am killed, o di ba? O, meron ngang kondisyon, if I am killed, doon pa lang effective yung kanyang alleged threat. Meron bang crime doon? At saka kung may crime man nun, dapat nag-file muna sila ng kaso sa korte. And there should have been a finding of a probable cause, no?
So that at the very least, merong prima facie case as to the grave threat so that at least may basihanan yung kanilang charge of betrayal of public trust because there is already a preliminary finding on the part of the prosecutor's office that as a matter of fact, no, merong na-commit daw allegedly na grave threat at saka merong DOJ finding na gano'n. Dito wala nga eh. Niwala nga ang kasong pinail doon sa DOJ tapos gawain nating basis for an impeachment complaint against a high public official voted by 32 million people. Opo. Actually, attorney, mga mahigit isang taon na nakatenga sa DOJ. Mismo yung kanilang mother na agency, parang hindi rin makadecide kung meron bang probable cause. Wala talagang probable cause. Tapos, to think grave threats tapos pinaka-head ng NBI ang mag-investigate, kalukuhan talaga sa parang imposible ito na nakakaapekto ata sa integridad Opo. ng NBI. Noon, pag meron tayong mga krimen, dapat magpa-imbestiga tayo sa NBI. NBI kasi we trusted NBI. Ngayon, parang ang tao natatakot na pag NBI kasi baka maging politika. Yun Opo. ang perception po ng taong bayan ngayon sa Attorney- tingin. Unusual talaga ito kasi grave threats, yung mga pinuno ng mga NBI siguro, mga multiple murder, mga kidnapping with homicide, yun, mga grave offenses na yun. Itong alleged grave threat na it is not even a crime. Ang tawag ko nga dito, much ado about nothing. Sa kasaysayan po, sa experience nyo po, sa dinami-dami ng mga iniimbestigahan ng taga-NBI at maraming beses na rin silang humarap sa korte, is this the first time na mismong pinuno ng NBI ang may tuturing din ba na common crime sila yung grave threat na mismo yung ganyang kataas na klase ng pinuno ng NBI yung haharap talaga? Parang unusual ba ito? Unusual talaga ito kasi grave threats, yung mga pinuno ng mga NBI siguro, mga multiple murder, mga kidnapping with homicide, yun, grave offenses na yun. Itong alleged grave threat na it is not even a crime. Ang tawag ko nga dito, much ado about nothing. Kasi ang sinabi daw allegedly ni VP Sara dito, if I am killed, di ba? Meron ngang kondisyon, if I am killed, doon pa lang effective yung kanyang alleged threat. Meron bang crime doon? At saka kung may crime man nun, dapat nag-file muna sila ng kaso sa korte. And there should have been a finding of a probable cause, no? So that at the very least, merong prima facie case as to the grave threat so that at least may basihanan yung kanilang charge of betrayal of public trust because there is already a preliminary finding on the part of the prosecutor's office that as a matter of fact, no, merong na-commit daw allegedly na grave threat at saka merong DOJ finding na gano'n. Dito wala nga eh. Niwala nga ang kasong pinail doon sa DOJ tapos gawain nating basis for an impeachment complaint against a high public official voted by 32 million people. Opo. Actually, attorney, mga mahigit isang taon na nakatenga sa DOJ. Mismo yung kanilang mother na agency, parang hindi rin makadecide kung meron bang probable cause. Wala talagang probable cause. Tapos, to think grave threats tapos pinaka-head ng NBI ang mag-investigate, kalukuhan talaga sa parang imposible ito na nakakaapekto ata sa integridad Opo. ng NBI. Noon, pag meron tayong mga krimen, dapat magpa-imbestiga tayo sa NBI. NBI kasi we trusted NBI. Ngayon, parang ang tao natatakot na pag NBI kasi baka maging politika. Yun Opo. ang perception po ng taong bayan ngayon sa Attorney